So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, last battle review sa second round ng tournament. So ayun, alam nyo na yan kung nakasubaybay kayo. Delosac uploaded, Pistolero vs Romano uploaded, Sayad vs Batas uploaded. Ayun yung mga battles na nireview natin sa second round ng tournament. At ito na yung last, Balakid versus Shernan. Super classic on paper kasi alam naman natin yung history ni Balakid. Finalist siya ng Isa Buhay 2013. Then hindi rin biro yung ginawa niyang pagbabago sa battle rap or sa flip top kasi 4-bar set, di ba? Alam niyo naman yan. Tas mga mabibigat na bara, punto, Balakid, isa yan sa mga nagpalakas ng ganong estilo. Then Shernan 3-1 ng standing. So hindi ko alam kung ilang years na si Shernan sa battle rap na itong mga panahon na to, pero nagsisimula pa lang siya sa battle rap. It's 3-1 na standing, unlike kay Balakid na 9-4 na, so inakailang battles na. So bakit ko nasabing classic kasi kung titignan nyo yung battles nila, mas maraming battles si Balakid, and sa experience lamang na rin si Balakid dito kasi 9-4 13 no, 13 battles, then isang finalist ng Isa Buhay, which is hindi biro yung mga nakalaban niya, 'di ba? Aklas yung finals, 'di ba, nakalaban niya. Nakalimutan ko lang kung sino nakalaban niya sa semis, sa quarters, saka sa first round. Nakalimutan ko lang kasi hindi pa naman natin nare-review 'yon. Pero 'yun, 'di ba? On paper, kung titignan nyo on paper, sobrang classic ng battle. Style clash, sabi ko nga sa review ko dun sa Sayad vs Batas, style clash ang Balakid Shernan, no? Kasi bars versus jokes, no? Ang tanong na lang is paano magagamit ni Shernan ng maayos yung estilo niya para ma-overcome or matalo ang isang Balakid. So matagal yung battle, it's 42 minutes. So I think lalagpas tayo ng isang oras sa pagchichikahan dito. Sana magustuhan niyo yung review, pero ako personally, isa to sa mga inaabangan kong battle match up dito sa tournament na to. So I think magugustuhan ko naman to. Pakinggan natin ng mabuti kasi ay style clash to, sa gaya nga nasabi ko sa inyo. And yun, tignan natin kung saan natin siya at saang point natin siya ma-judge yung battle. So yun, alam ko marami nag-aabang ng battle na to, ng review ko na to. So ito na, marami nagre-request nito ng mga nakaraan. So dumating na yung araw, dumating na yung panahon, dumating na yung gabi na re-reviewin ko yung battle na to. So let's go. Isa Buhay 2015, Shernan. Mga minamahal kong manonood, mga boss, check ko lang kung lahat pa tayo dito okay pa. Pag tinalo ako ni Balakid, okay lang. Pag tinalo ko si Balakid, okay ba? Laban! Anong pakiramdam na kaharap mo na ngayon yung pinoproblema mo? Ngayon ako naman ang maglalabas ng problema sa'yo. Balakid, aktivistang takot sa kantot. Tinatakpan pa ang mata pag nakakakita ng bold. Matalino ka, di ba? Bakit estilo mo lang ang gustong paniwalaan? Kinukutya ang kakayahan ng iba kahit ang totoo isa ko sa iyong hinahangaan. Unang tungtong ko pa lang sa flip top, nayanig ko na ang Kalakhang Maynila. Pinalakpakan ng Luzon, Visayas, Mindanao, maging karatig bansa tong sinasabihan niyang mahina. From wildcard to tryouts, nakapasok ng flip top, naging icon. Matalino ka, di ba? Bakit di mo nagawa yon? Palibhasa, namihasa ka sa parirala. Ako binasa ko ang nasa parehong tala. Ako'y hinasa at samasa, daming laging dala. Kaya binasag ko ang misa nitong paring tanga. Idol nyo tong hayop na to. Pagsasakay
sumakay ng jeep, gusto gwapo katabi. Kung pumorma konyo sa isang damit, medium. Medyo malaki. Kala ko medyo madumi. Mamahalin daw ang sulat ni Balakid. Sa akin, 10 lang. 90% ang nagsabing si Balakid ang mananalo at sa akin, 10 lang. 90 beses kung pinag-isipan tong sulat ko kahit 10 lang. Kaya ang sulat ni Balakid, 90 kasi sa akin, 10 lang. Pag ikaw nag-bars, solid. Pag nag-joke, Ayos yung laro niya dun sa 90, no? 90. So, akin 10 lang. Okay. Ayos yung naipasok niya pa yung laro niya dun. sulat ko kahit 10 lang. Kaya ang sulat ni Balakid, 90 kasi sa akin, 10 lang. Pag ikaw nag-bars, solid. Pag nag-joke, malamya. Pag ako nag-joke, solid. Pag nag-bars, walang ya. Paa. Anurin ko ang bangka gamit lang ang ventilador. From hood to hood, bahala ng alagad kong tirador. Lalaslasan ka ng hita at ang magmakaaway din na maaari. Nakahandusay ka habang kinukuha ang iyong pag-aari. Kung naging chesto, mati ka. Huwag mong dibdibin ang sinasabi ko, maarte ka. Nasa kamay ko ang pagpapasya kung sisikuhin kita, kabalikat. Nek-nek mo, tatanggalan ko na ng liwanag ang iyong pagkasikat. You can face the truth na kaya kitang kitilin. Di man ako gumamit ng best line. Teka, buong katawan na tayo yung tinira ko. Abangan nyo bukas, ito na ang headline. Shit! Bars! Napakasimple lang gawin pero kay Balakid big deal na. Paano? Selfish tong isda kaya fish kill ka. Nabobola kayo neto. Nabobola kayo neto. Sa paggamit niya ng figure of speech. Alam ko na yung style mo, Balakid. English literacy, bitch. Natural sa akin ang pagrarap. Yung sa'yo parang carbon ka, pinapicture. Kung sa'yo ang figure of speech, sa flip top, speech ko ang figure. Laban! Laban! Pinupuna ang mali ng iba, pero nagbubulag-bulagan sa mali niya. Galit ka sa presidente, pero tagasunod ka ni Enigma. Bars! Lakas! Tagahugas, tagalaba, tagabenta ng damit. Tagabili ng yosi sa labas, taga-asikaso pa ng event. At pag nagkakamali sa VIP room, sinisigawan ka ni Arik. Nananahimik na lamang pinipigilan ng luha, kumakapit pa rin para sa tinuturing niyang kaibigang matalik. Walang mali sa paglaban. May mali, kaya lumaban. Nasaan na ang prinsipyo? Nilunok mo na rin ba dahil nakakakuha ka ng sahod sa munisipyo? Ibaba ang presyo ng mga bilihin. Mga tiwaling politiko'y pinabababa. Pero nakakalungkot isipin, Balakid na sa presidente, wala kang magawa. At speaking of pagbebenta ng damit, alam nyo bang naisahan ko to? Ang dami kasing tao, hindi siya mapakali. Nagbayad ako, pero hindi ako bumili. Ang bobo! Gago. BL, binalasubas ni Looney kasi sa pagsulat masyadong pakipot. BL, bagay ngang may KD sa iyong pangalan kasi madalas kang makalimot. Oh, magre-rebat na yan. Nag-iisip na ng syllables niya. Alam kong pag pinag-usapan ng pagchuchok, nakahanda ka, patunayan mo sa amin, predictable ka. Ulit. Alam kong pag pinag-usapan ng pagchuchok, nakahanda ka, patunayan mo sa amin, predictable ka. Anong pangalan mo? Alvin? Anong pangalan mo? Calvin, Ron. Bilang MC, alam mo dapat ang responsibilidad mo, di mo pwedeng sabihin tao ka lang. Si Calvin, si Ron, lahat sila nagpagod, nagpuyat, tas mangungulangot ka lang. Okay, hindi ko pa napapanood yung buong laban na yon, pero may nag-request na nun. So, by August, reviewin natin yon. Yun yung Looney vs. Balakid, no? So, may nag-request nun kasi may nireview tayo ng Looney Delo, di ba? Kasi alam ko, isang event yun eh. Yung Looney Delo, Delo Balakid, Looney Balakid. Basta ano yun eh. Parang
silang tatlo naglaban-laban eh. So, ayun. By August, review natin yung Looney Balakid. Napaka-demanding naman ang kulangot mo. Hoy, kulangot! Baka nakakalimutan mong may pagkukulang ka at yung pagkukulang mo hindi mo napunan. Nakakalungkot na kailangan mo pang mangulangot para lang may paghugutan. Seryoso! Seryoso! Ang rap battle ay tila gera. Mainam na bago ka sumugod ay handa. Parehas tayong may tangke, barel, bomba, pero pag nawawalan ka na ng bala, wala ka nang nagagawa. Di gumagana yung utak mo, naturingan ka pa namang matalino. Masyado mong minaliit ang battlefield, akala mo madali, no? Mistula kang uhuging gipit na. Ako, maubusan man ng bala, may kamao pa rin kahit nangihina, lumalaban pa rin sa gitna. Kung usapang rap lang, wag na ako. Masteral ka pa lang, doctorate na ako. Hinasa ka lang ng pakikinig, ako hinasa ng panahon. Harang lamang tong balakid, nakakamatay ang patibong. Kaya sino ka? Sino siya? Balakid ka lang. May edad na pero pagdating sa rap, totoy pa rin. Kaya yung kagustuhan ko, di mo mahahadlangan. Fuck you, Binay. Grabe nga. Binay. Okay. Ang haba ng round ni Shernan. Pero hindi ko alam kung may pinag-usapan ba sila about sa time. Pero yan, hindi natin sure kung ano yung pinag-usapan nila, pero napansin ko kahaba nga yung syempre lagpas ng 2 minuto yung round din ni Shernan. So yun, it's too many to mention, no? Ang daming bara, daming punchline, ang daming haymakers na pinakawalan ni Shernan dito laban kay Balakid. Nagkamali ako ng prediction kasi akala ko sa round 1 magkakaroon ng balancing banat. Akala ko sa round 1 magkakaroon ng salitan ng mga banat, no? Kumbaga mag-joke si Shernan, mapupunta sa mga seryosong bara, haymakers, punchline, tapos jokes ulit, no? Tapos akala ko naman magiging balanse kasi syempre Shernan jokes, 'di ba? More on jokes, pero anong nangyari kasi more on bars yung pinakita ni Shernan dito at sobrang ganda ng pagkaka-execute, hindi naging boring, hindi naging dead air, hindi naging dragging kasi kung paano ginamit ni Shernan yung mga bara niya is masasabi mo talaga na well constructed, ang ganda ng pagkakatahi-tahi at alam mo rin na walang sinayang na linya si Shernan, no? Kasi lahat halos ng binitawan niya dito is direkta kay Balakid, no? Para kay Balakid, wordplay para kay Balakid, basta direkta lahat kay Balakid. So para sa akin yung buong round 1 ni Shernan na kahit nasabi natin na mahaba yung round 1 ni Shernan is masasabi mo na para kay Balakid talaga, punto, no? Punto, haymakers, punchline, direkta, lahat yon kay Balakid. At mabigat na round 1 yon, mahirap talunin yun, tol, mahirap, pero syempre respeto kay Balakid yan, tol. No, ito ata yung mga panahon na prime Balakid di ba? Pero let's see. Pero ako personally, ang tingin ko doon is mabigat yung kailangang talunin or mabigat yung kailangang itulak ni Balakid para matalo niya yung ganong kalakas na Shernan. So, yun. Pakinggan natin, pero tangina, sabi ko nga too many to mention, kaya hindi ko na ma-mention isa-isa yung mga nagustuhan kong mga bara ni Shernan kasi sobrang solid talaga, sobrang dami at tumatatak talaga yon, bumabaon talaga yon sa isang Balakid. Okay? So, let's go. Pakinggan natin si Balakid dito. Check! Dito na sa gitna. Dito. Check! Ang tagal umakyat ng stage! Talagang padiva! Mahiya ka sa mga tao, alas 7 pa, nakapila!
Muntik na akong maniwala sa forever! Ano akala mo sa costume mo ngayon? Clever? May stocking pa sa noo? Ano ka ba, Apnoy? Hindi ko makilala kung si Pinoy ba yan o si Tito Boy! Ayos ah. Nirebat yung ano ah. Nirebat yung appearance. Si Shernan, the best yan. The best son sa cosplay. Ito'y mahusay sa battle rap laban sa mahusay sa roleplay. Sa delivery ka lang okay. Sa content at flow, no way. Di na ka nire-respeto, karera natin, ginagawa mo pang horseplay. Nagko-costume siya sa mga laban para ating katuwaan. Para bago pang mag-umpisa, siya na agad ang lumamang. Mga simpleng bara pinapalakas ng bit-bit na forma. Kaya expected ang palakpak parang sip-sip sa sona. Naaaliw tayo sa gimmick, ibis na mag-focus sa language. Kung may home court advantage, siya may costume advantage. Kadayaan. Pero Shernan, kung magko-costume ka na rin lang, huwag ka nang feeling pogi. Paano ka naging Sakuragi, ang kamukha mo si Gory? So alam niyo naman siguro yung Gory, alam niyo naman siguro yung Sakuragi, no? Kasi yun yung ginawa, o yun yung kinosplay ni Shernan laban kay Rapido, 'di ba? O alam nila, kaya Gory ang ipaparanas kong death mo. Sa asang ulul, marahas na veto. Hindi ka nagagaling, sayang lang yung breath mo, kaya tong entabladong to, magiging deathbed mo. Walang mercy sa aking killing. Pag nag-rap, necro. Babalatan ka ng buhay, sabay kiskis ng velcro. Tapos tugs, kala mo, techno, quick punch, zesto, knockout ka kay Sendo. Okay, knockout kay Sendo. Tad, katawan, para bang liempo. Pagtapos ko, kabaong mo, magmumukhang bento. Pero alam mo kung anong talagang ayaw ko sa'yo? At sa ibang kasabayan mo? Rockstar na kayo, kapuputok pa lang ng pangalan nyo. Alas 9 ang event. Alas 10 palalakad. Alam nang susunod ang laban, gusto pa tinatawag. Ang hahaba pang mag-shoutout. Talagang nakaka-stress. Ba't ba dito kayo nakikibate? Wala ba kayong pantex? Kayo ang pinaka-spoiled na henerasyon ng ligang to. Sakto lang kasi panis naman sa akin tong pabidang to. Judges, Exhibit A. Noong panahon namin, ang time limit, sinusunod na batas. Kung lalampas ka man sa oras, tiyak ang berso mo, tabas. Kayo pinagbibigyan. Kasi sa pagsunod, hirap. Lampas-lampas na nga sa oras, di pa counted ang rebat. Yung round 2 mo kay Rapido, halos 60 bars yun. Imposibleng mapagkasya sa 2-minute round yun. Kahit i-double time yon, lampas sa limitasyon. Madaya ka, dapat sa'yo, diskwalifikasyon! May time na? Balat! Noy! Time na pala. Okay. Mahirap yung round 1. Humabol eh.
umabol si Balakid ng ano, ng mga haymaker. Tabla yung round 1 para sa akin. So, gano'n kasimple, tabla. Hindi, sige, ganito. Round 1 ni Shernan, na-explain ko naman na sa inyo. Punong-puno ng mga effective punchlines, haymakers, angles, references, bars. Sulit eh. Sulit yung round 1. Yun yung pinaka right term para ma-describe ko yung round 1 ni Shernan. Sobrang sulit. Sabi ko nga sa inyo kanina, if hindi malalampasan o hindi mapapantayan ni Balakid yung round 1 ni Shernan, possible kay Shernan natin ibibigay. Mabigat yung round 1 ni Shernan, madaming ano talaga, ang dami niyang pinakita mga linya in a creative way, 'di ba? Yung bars na paa, bintik, balikat, yun, ang ganda nun, nagustuhan ko yun. Tapos, sabi ko rin kanina, akala ko magkakaroon ng balancing ban si Shernan na 50-50 na jokes, bars, or salita na jokes, bars. Akala ko magiging ganon, pero anong nangyari is, nag-focus si Shernan sa mga malalakas na punto, haymakers, punchline, mga bars. Doon siya nag-focus, no? Although may mga patawan na linya, pero mas nangibabaw yung pagkakaroon ng mga mabibigat na bara si Shernan dito sa round 1. So, ayun, malakas yun, mabigat yun, and I think sobrang kailangan ni Balakid ng malakas na round 1 para mapantayan or matalo yun. So, balik tayo kay Balakid. Slow start para sa akin. Hindi niya kaagad nakuha yung pinaka-momentum niya. Pero bawing-bawi yung second half kasi doon umulan ng mga effective na mga punto yung about dun sa judges na yung panahon namin, paglampas ng oras, 'di ba? Basta batas yung 2 minuto na limit. 'Yun yung punto na yung scheme na 'yon. Tapos yung pag-compare ni Balakid sa mga veterano, sa mga rookie, 'di ba? Ayun, nagustuhan ko rin 'yon. And malakas na malakas na punto 'yon para kay Shernan kasi alam naman natin yung status ng dalawang to sa nung panahon na to is si Balakid is marami ng battles, or sabihin natin nauna na sa flip top, si Shernan is medyo bago pa. So ayun yung pinupunto ni Balakid sa sa part na 'yon. Nagustuhan ko 'yon kasi para sa akin pasok 'yon at mabigat na punto 'yon. So yun, instead of giving this round 1 to Shernan, nakapag-decide ako na itatabla ko to sa 10 puntos. Parehas perfect yun para sa akin. Ang linis parehas din. Ang ganda rin nung nagustuhan ko rin yung rebut ni Balakid about dun sa physical appearance ni Shernan. 'Di ba? Nirebat niya yung wala namang sinabi, 'di ba? Nirebat niya yung appearance na ano ba yung suot mo, yung ganyan-ganyan. So, score din yan para sa akin kasi dun pa lang nakapag-bigay na ng glimpse si Balakid kung ano yung magiging round 1 niya. 'Di ba? Puno-puno ng mga bara, punto. 'Di ba? So, yun. It's 8 tie, 10 points sa round 1. May 2 round pa, pero nakakailang minuto na tayo. It's 23 minutes na yung vid, pero may may 2 round pa. Laban to. Tabla sa round 1, 10. Balat! Noy! Itong aktivista ang lakas mag-amok. Kasalanan yung staff ng flip top, alas 7 pa nakapila, alas 11 nyo pinapasok. Ha? Real talk! Tapos, bibigyan mo ako ng diskwalifikasyon? Gago! Ako ang presidente, wala kang magagawa sa administrasyon! Ha? Ano? May problema ka sa ribat? Kasi alam mong makakatay kita! Kamukha ko daw si Gory, bakit tatay ba kita? Wasak.
Wasak. May problema sa costume. Walang pambili ang tarantado. Mapapatay mo nga ako dito sa stage pero iiwan kitang baldado. Putang ina mo. Tumitingin pa sa oras. Eh yung orasan mo, pinagpalit mo sa sticker. Gusto pa ba ako laging tinatawag bago pumapasok? Di ko marinig ang hina ng speaker. Di ba taga Cavite ka? Di ba taga Cavite ka? Kaso nagamit ko na kay Rapido yung reference, di ko na kailangan ulitin. Alam nyo ba yung Cavite? Yun yung bulok sa ngipin. Naalala nyo yung pinagsasabi niya nung laban niya kay Aklas? Yung pag-battle mo sa akin, for formality na lang. Yung premyo, nasa akin na, bumalik ka na lang. Talo. Yan ang hirap sa'yo eh. Mayaman ka. Di pa nga natatapos yung laban, mayabang na. 5 years na daw siya sa flip-top, kaya yung mga bago, iniinsulto. Na kesyo, underdog niya na ngayon, pero di ko mag-gets ang punto. Siya daw ang makabagong ama ng balagtas, pero ayoko maging anak ng puta. Ako nga ang underdog sa laban na to, pero siya ang lalabas na tuta. Minamaliit mo ang mga bago, porket 5 years ka na dito at tinitingala. Ganyan talaga ang aso, kahol lang kahol, pag ang tao hindi niya kilala. Ganda nun, ganda nun. Viewer lang ako ng flip-top dati, totoo. Dahil di pa umaayon sa akin ang panahon. Nakikipagdigma ka sa harap ng kamera habang ako sa kalye ng babaon. At sa aking pagsalang dito, kahit mukha akong tanga, hindi ko sinayang ang pagkakataon. Viewer mo lang ako dati, di ba? Eh, idol mo na ngayon. Matalino ka, magaling, malakas. Sa bagay na yan, hindi ako tutol. Pero yung sabihin mong inaral mo lahat sa hip-hop bago ka pumasok dito, kailangan mong maputol. Masyadong malawak ang mundo ng hip-hop, gusto mo bang maikot? Tara. Paano mo nasabing inaral mo lahat kung sa freestyle pa lang, engot ka na? Alam niyo kung paano siya mag-freestyle? Gamit ang dahas ng dilang dakila. Dedong-dedo ka dito sa dalubhasa. Pwe! Nakakadiring katha. Pag inulit mo pa yan, masasampal na lang kita bigla. Isa kang perpektong halimbawa na magaling sa battle pero sa pagsulat ng kanta, sablay. Pinilit mo kasing ilakad ng mga paa mo kahit kailangan mo pa ng saklay. Nakapag-aral ka nga ng kolehiyo, pero ano bang kaya mong dalhin? Lunchbox? Paano mo nasabing inaral mo lahat kung sa pagsulat ng lang kanta hindi mo pa kayang gawin? Tapos yayabangan mo si Tyke na mas naangatan mo na siya? Ano ba solo mong kantang praning ka? Wala! Kung meron man, featuring pa! Kaya walang kumukuha sa yung event eh. Kasi sayang yung gastos. Yung kanta mo, pilit. Bagay kayo magkulab ni Arwin Santos. O bagyo. Bagyo. O ano? Sasabihin mo na naman na baliwala yung kanta kasi maganda naman yung thesis mo. Para mo nang sinabing di mo kailangan mong babae kasi gaganda naman yung misis mo. Nasa hip-hop ka, balakid. Anong kinalaman ng thesis mo, bading? Buti pa, wag ka na mag-rap kung sa thesis ka lang magaling. Ano, teacher, kaya pa? Ikaw daw ang tunay na maestro, pero mukhang estudyante kita. Worse. Lahat ng teacher, respetado. Ikaw lang hindi. Lahat ng teacher, kagalang-galang. Ikaw lang hindi. Palakpakan lahat ng teacher. Ikaw lang hindi! Mahal ko lahat ng teacher! Ikaw lang hindi! Leche ka! Wala kang lesson plan every year. Book mo sablay. Wala akong pake sa medalya mo dahil sa klase. Kung sino pa ang makulit at maingay, yung pa ang nagtatagumpay. Kaya itapon mo na lahat ng gamit mo. Pencil, paper, and book. Kaya ka lang naman tinuturing na teacher kasi madalas kang mag-choke. Okay. Naranasan ko nang maging kilabot ng contest habang ikaw, naglalaro lang ng Dota. Yung tipong marinig pa lang ang pangalan, yung mga kalaban, binabawi na yung kota.
Halos mapudpud ko na ang lapis sa papel, masulat ko ng ang nais. Ginagawa ko to ng labis, utak, kamay, puso, aking kawangis. Muntik na nga rin ako mabawian ng buhay. Sa pagpasok ko sa mga eskinita, sa ting may patimpalak sa fiesta. Pagtapos, makakarinig ka ng putok ng barel at makakakita ka ng bubog sa kalsada. Pero hindi ako tumigil kasi mahal ko tong ginagawa ko. Halos baliwala na yung pera, palakpak nyo lang, masaya na ako. Tapos magyayabang ka na inaral mo lahat para lang simpatsya nila'y makamkam. Inaral mo lang ang hip-hop, hindi mo alam ang pakiramdam. Kaya sino ka? Sino siya? Balakid ka lang. May edad na pero para sa akin, totoy pa rin. Kaya yung kagustuhan ko, di mo mahahadlangan. Pakyo ka ulit, Binay. Okay, round 2. Isa lang yung napansin ko dito. Medyo bumaba ng konti yung puwersa ni Shernan in terms of haymakers at punchlines. Syempre mako-compare talaga natin yung 1 and 2 ni Shernan kasi yung round 1 ni Shernan ayun yung pinaka naging basis natin. Nakapag-set si Shernan ng mataas na standards doon, mataas na basis, no? And so syempre I'm expecting na mami-maintain niya yung ganong puwersa, ganong energy, but medyo kulang to ng konti, no? Mas malakas, mas marami, no? Rather, mas maraming punchline or haymakers yung round 1 ni Balaki ay ni Shernan. Mas effective din yung mga references, mga angles ni Shernan sa round 1. Yung round 2, ito yung masasabi ko na on off na mga banat, no? Kasi may malakas na banat, then set up hindi ganoon ka effective, may malakas na naman tapos hindi ganoon kalakas, di ba? Ganun yung wavy yung graph ng round 2 ni Shernan. Hindi niya in other words, hindi niya na maintain yung round 1 performance niya coming to round 2. Pero may mga magagandang linya pa rin naman si Shernan dito. Pero masasabi ko na sobrang laki ng binaba ng round 2 ni Shernan compare sa round 1. So, ayun. Maganda pa rin naman. Pero, ang masasabi ko lang, since patay ang round 1 ni Balakid at Shernan, kung mami-maintain naman ni Balakid yung performance niya sa round 1 coming to round 2, possible na yung round 2 is ibigay natin kay Balakid. Pero if ever na nag-decline din yung performance ni Balakid sa round 2, so it's up to me kung paano natin ipa-power scale to. Pero round 2 ni Shernan, declining yan. Wavy yung graph, hindi naging patag, hindi naging pataas. Yan, bumaba ng konti yung round 2 ni Shernan. Okay? So pakinggan natin si Balakid dito. Check. Madalas daw akong mag-choke. Oo. Pero pag nag-choke lang ako, hindi nagkakatagumpay. Ang i-choke ko ngayon, outline ng iyong bangkay. Okay. Oo, natalo ako ni Aklas. Pero yung larong yon, GG. Ang Battle of the Year nun, laban namin ni Flick G. At ako nanalo ron, kaya ako ang MVP. Pero Shernan, matanong ko lang, paano mo nalamang hindi pantay ang betlog ni Mox 1? So hindi mo lang nakita, nakilatis mo pa. Paano mo nabisto ang pangangaliwa kay Fonger? Paano mo nakilala lahat ng kalandian ni Rapido? Talagang halukay, talambuhay para sa simpleng gitgitan? Yan na ba ang punto ng battle rap ngayon? Chismisan? Nandadamay ka na ng ibang tao, pinapangalanan mo pa. Mas makata ka na ba pag may nagtatampo na? Bangayan man ang labanan, dapat sport pa rin tayo. Walang damayan ng sibilyan sa hitmang asintado. Ako'y mag-aabang sa gig niyan na parang big fan.
Pag natsyempo ang mag-isa, sakal agad sa neck niyan. Sabay tutok ng barel sa kanyang eardrum. Parang nag-sound trip ng metal pagkalabit, headbang! Pero kung mas gusto nyo, mas brutal na tambang, siya ay papaulan na ng 2 handgun. Sa bilis ko malabit, mabilis pumaslang. Sa bilis dumura ng Glock at Tech, di aabot ng siyam-siyam. Glock, Tech, siyam-siyam, walang nakaramdam. Glock, Tech, siyam-siyam, walang nakaramdam. Aking baga ay boga, ang buga maanghang. Sa dami ng putok, para bang may gangbang. Sunod-sunod na bang-bang, million hits, Gangnam! Judges, Exhibit B. Nung pinanood ko yung laban nyo ni Rapido, may tumatak sa akin isang barang sinabi mo. G-flat, yung suso minolestya habang may hawak na gitara, dinadaliri yung minor. G-flat, yung suso minolestya habang may hawak na gitara, dinadaliri yung minor. Sinadya kong banggitin ng 2 ulit sa'yo. Kasi ginamit mo na yung linyang yon 2 years ago. Sa mga nakadata dyan, check nyo. Sunugan Kalye, Shernan versus TikTok sa La Union. Yung linya mo sa 2 minutes and 51 seconds. Di ba yun? Ba't ka nag-uulit ng punchline? Wala ka na bang maisip? Pandarayaan na naman para sa stage 2 makasingit. Pandarayaan na naman para sa stage 2 makasilip. Pandarayaan na naman para sa stage 2 makasilip. Wala ka na bang maisip? Time! Bala, Sherdan! Pakinggan natin! Okay, so hindi ko sure kung sinadya niya bang ulit-ulitin yung linya na yon, kung sinadya niya ba na putulin na yon, or tinry niyang salatin yung next line, tinry niyang mag-end ng maayos, pero it turns out na nakalimutan niya. So hindi ko alam kung ano yung nangyari doon, kung pinutol niya ba talaga o nakalimot siya. So pero sa point of view ko, kinakapan ni Balakid yung mga lines niya. At nung sa tingin ko lang, nung alam niyang hindi na niya mare-recall, kasi magiging ano pa yun, magiging kabawasan pa yun kung itutuloy niya yun eh. Diba? Magiging less points pa yun sa overall performance niya kung itutuloy niya yung huli yung mga lines na, or sabihin natin magpapahalata siya na nag-choke, makaka-less pa yun. Pero ano pa rin eh, no? Sa body language ni Balakid dun sa huling mga linya, feeling ko nakalimot talaga siya dun. So sa point of view ko, it's a choke, no? Kasi tinry niyang alalahanin yung mga linya niya, pero hindi na dumating, kaya pinutol na lang niya. Okay, judging sa round 2, mahirap kasi declining din yung performance ni Balakid sa round 2. Kaso nga lang, meron akong nakitang pinagkaiba sa naging performance ng dalawa. So, yun. Overall, I'll go for Shernan sa round 2. Sa score na 9-8. Hindi man na-maintain ng dalawang MC yung round 1 nila parehas. Hindi man na-maintain ng dalawang MC yung magandang performance nila sa round 1 coming to round 2. Nakita ko pa rin na mas lamang si Shernan sa round 2. Okay, sa ganito. Okay, round 2, sabi ko nga sa inyo, na-explain ko naman na yung round 2 ni Shernan. Kaya ako binoto si Shernan sa round 2 kasi unang-una malinis na performance. And gaya ng sabi ko sa inyo, may mga linya naman si Shernan dito na mabigat at effective eh. Kaso nga lang, anong sabi ko sa inyo sa judging ko ng round 2 ni Shernan, on-off siya. May malakas na linya, may mahina, may effective, may hindi. So, wavy yung graph. So, hindi naging consistent na pataas or hindi na maintain yung ganong kalakas na round 1. So,
kahit papaano may mga malalakas na sundot si Shernan sa round 2. Pagdating sa round 2 ni Balakid, unahin na natin yung dulo, which is sa point of view ko is nawala talaga si Balakid, and kinat na lang niya talaga yon para hindi maging less factor sa overall performance. Pero ano pa rin I will consider it as a choke talaga. Tapos gaya rin na sabi ko, hindi rin na-maintain ni Balakid yung magandang performance niya sa round 1. Naging declining din yon. Pero pares man sila naging declining, pero sa linis ng performance kasi lamang na lamang si Shernan. And sa mga punches or haymakers or sa mga bara, sabihin natin sa mga bara na tumama sa isa't isa, is lamang din si Shernan doon. Ulitin ko lang, gaya na sabi ko sa inyo, wavy yung graph ng round 2 ni Shernan, na at kahit pa paano may mga effective na lines, effective na haymakers, effective na mga punchlines, effective na mga bars si Shernan. Unlike kay Balakid na naging pababa talaga at nadapa pa siya sa dulo. Maganda na sana yung performance ni Balakid, pero hindi niya na-close ng maayos Ang ganda ng Exhibit B na sinasabi niya. Ang ganda ng punto. Although hindi ko alam yung battle, pero napaniwala niya ako doon sa sinabi niya. Ang ganda ng pagkakadeliver niya yun, na napaniwala niya ako, or kahit yung mga nanonood siguro napaniwala niya doon, no? Maganda yon, kaso hindi niya na-close ng maayos. Isa sa mga importanteng part ng round is yung paano mako-close ng maayos yung round. And it turns out na yung round 2 ni Balakid is hindi niya na-close ng maayos, kaya dun lumamang si Shernan para sa akin. So isang 9-8 in favor of Shernan. So 19-18. Round 1 tabla 2 Shernan. 3 tayo. Mong sinasabi, marami akong bagay na nasita. Totoong ginamit ko yun sa sunugan kasi para lang isawak, pero pinaghandaan kita. Narinig nyo? Gumamit siya ng gun bars, bang bang. Kung magpaputok, ang dami-dami. Wala akong pake sa pasabog mo. Nasa akin ang Reagan, Hadouken at Kamehame. Wala nang maisip, sabay tigil. Yun na ba yung punchline? Yun na ba yung punchline? Wala na maisip. Putang inan to, nagmamalines, simpleng manyak tong gago. Mas malibog pa to sa aso. May chicks to nag-text, ang sabi, Balakid, walang tao sa bahay, punta ka. Nagmamadali naman si gago, natataranta pa. Pagdating sa bahay, katok ng katok, mukha ng tanga. Sinabi naman walang tao, pumunta ka pa. Tigang ka ba? Tigang ka ba? Hoy, tigang ka ba? Hoy, halika nga, Bonjing, tigang ka ba? Kaya girls, mag-iingat kayo sa Happy Meal na dala ni Balakid habang kayo'y nabubugnot. Kasi iiwan din kayo niya pagkatapos siyang makakantot. Huwag kang magpaka-Iverson, Allen. Hindi kasi AI. Oo, inaral mo lahat, nangangahulugang yung talento mo, AI. Natural born talent ko ang pagrarap, yung sayo, AI. Tinanggal mo ang bawel sa Balakid kasi takot kang harapin yon, yung mga letrang AI. Spit niya yung pasong tamo. Yun na ba yung malakas? Paso lang matatamo nun, mas maliit pa yung gasgas. Ako yung granada at yung pin ko kumalas. Bawat spit ko malinta, exit, paso de blast. Bars over jokes o jokes over bars? Bars over jokes! Kay Balakid mismo nang galing na diyan dapat paglabanin. Jokes? Bars? Baka nakakalimutan nyo, kayang-kaya ko yung pagsamahin. Hahawakan ko to sa kwelyo. Hahampas ko to sa lupa. Hahamakin ko tong sendo. Hahambalusin ko ng bola. Hahawakan ko ang kutsilyo. Hahagurin ko sa hita. Hashtag patay ka na Balakid para trending. Happy ending. Hahayaan kong mamaga ang gasgas. Sabay hasa ng kutsilyo. Ching ching. At body palabas.
Hindi lang bars ang basehan sa battle. Nasa kung paano yan magiging magaling at malakas pagtungtong mo ng entablado. At syempre, depende na rin niya sa panglasa ng mga hurado. Pero kung anong mangyari sa battle na to, wala akong pake. Basta kada battle, tinotodo ko yung palo. Lahat ba kayo nag-e-enjoy sa laban ko? Pwes lahat tayo dito, panalo. At ikaw? Bars ka ng bars. Hindi ka na masaya sa buhay mo. Masyado kang seryoso, lahat na makasalubong, pati jeepney driver, binabattle mo. Alam niyo kung ano ginagawa niya? Manong, ito ang aking bayad. Aking sukli ay iabot mo ng banayad. Ang kalupitan ng mga banatan ay di mapipigil ng preno. Mukha ka ng tanga, preno. Chill ka lang. Dapat marunong makibagay yung mga kasing gulang mo. Bars ka ng bars, itlog na nga lang lagi ulam nyo. Di ka rin nalalayo sa mga politikong nakapag-aral nga pero ginagawang bobo ang taong bayan. Na ang gusto, salita niya lang ang paniwalaan. Kaya nandito ako para sampalin ka ng katotohanan. Di ba nagbala ka ng umalis sa flip-top? Kasi balakid ka na. Malaki na raw ang naiambag niya sa pagiging balakid niya. Tapos babatil ka ulit para patunayang may balakid pa. Kaya ka lang naman lumaban ulit dahil sa aming mga bago, dahil hindi mo matanggap na may mas magaling pa sa'yo kahit balakid ka na. Sa kanyang pag-alis, isa pa rin daw siya sa mga nauna. Isa ka nga sa nagtanim pero kami na ang nagdidilig at nagpapabunga. Tapos babalik ka sa lupain at sasabihin ikaw ang may-ari at may titulo. Kaya baliwala na pala ang paghihirap ng bago niyong iniidolo. Iniwan mo sa amin ang anak mo. Aming inarugat ni Yakap. Pinag-aral, pinakain habang ang kanyang magulang ay hinahanap. Masama pa rin ba ako? Para sa anak mo, kinalimutan ko ang salitang kahihiyan. Sa kabila ng mabuting hangarin ko, nakakapagsalita ka pa ng ganyan. Napakasama mo, Vanessa. Papangako ka, hindi mo naman kayang panindigan. Kung di mo kayang tuparin yung pexman mo, kahit yung mamatay na lang. Tama na, balakid. Sawang-sawa na akong makinig sa'yo. Bilang aktivista, saludo ko sa pinaglalaban mo, pero pagdating sa rap, wala akong bilib sa'yo. Okay, so round 3 ni Shernan is masasabi ko na 2 and 3 niya yung naging magkaparehas. Yun. Although nagustuhan ko yung bars niya dun sa haha, yung about dun sa haha, maganda yun. Pero after nun wala nang wala nang ibang malakas na linya or punchline si Shernan. So 2 and 3 ni Shernan para sa akin magkaparehas. Pero yung round 1 is kakaiba yun. Malakas, pinakamalakas na round ni Shernan yung round 1. 2 and 3 naging magkaparehas na lang. So yun lang, maikling explanation lang sa round 3 ni Shernan para sa akin kasi 2 and 3 niya talaga is magkaparehas para sa akin. Kaya kung ano man yung naging explanation ko sa round 1, yun din yung round. Kung ano man yung naging explanation ko sa round 2, yun din yung explanation ko sa round 3. So yun. So ito yung chance ni Balakid para makabawi. Kailangan niyang maulit yung performance niya doon sa round 1. Pero kung hindi, kay Shernan to. Check. Sa paglabas mo bilang Pinoy, ako'y may pagtataka. Sinusuportahan mo ba ang pagpaslang sa mga magsasaka? Lakas-lakas pang sumigaw. Akala mo, nager. Kaya ka pa may stocking sa ulo kasi si Pinoy, hold-upper. Patay. Ang rap, parang pelikula. May iba't ibang genre. May comedy, action, drama, may iba't ibang ganda. Ano man ang lamanin, ang dapat bida yung galing. Dapat
yung husay ng sining at meaning ang ating tanghalin. Hindi porket blockbuster ka, best picture ka na rin. Kasi kung sa pagiging mabenta, isasandig ang forma, para na rin sinabing mas magaling umobra si Wendy Ramas kaysa kay Lino Broca. Hindi ko sila kilala. At kung di mo yun nakuha, sa talino, broke ka. Hindi madali ang magpatawa. Hindi madali ang magpatawa. Dapat may talent ka. Pero madaling maging nakakatawa pag pangit ka. Sabihin mo lang na pogi ka, laugh trip na. Samahan mo pa ng suot na mukhang tanga, lalo na. Kung sa bagay, yan lang naman talaga ang kanyang strategy. Absurd humor ni Zaito, kabibuhan ni Smaglas, at pogi jokes ni Andy G. Entertaining ka lang naman kasi sa pagkakwela mo. Pero wala ka pang original na iambag sa eksenang to. Ako'y kumontra agos sa panahon ng simpleng jokes. Pumaslang ng kamangmangan ang malaripleng quotes. Sa husay ng panulat, nag-create ng clones, pati mga veterano na pa-take down notes. Patay! Mahabol na naman. Pati mga veterano na pa-take down notes. Ganyan talaga. Ito, ano gusto? Kay Mox One, sabi niya, kailangan pa rin ng generic para maabot ng masa. Wow ha? So kung magkakaanak pala to, mamamalnourished ng husto. Di niya pakakanin ng masustansya kapag junk food ang gusto. Huwag mong isisi sa pasahero, palpak mong maneho. Minamaliit mo lang ang masa parang tusong panadero. Nakakabobo ang kahirapan, isip ay nakukulong. Paano ka magbubukas ng isip kung sining mo mapurol? Si B, hasa, kaya bihasa. Matulis na tulisan, may taga bawat kataga. May hiwa bawat pahiwatig. Hatid ay dalamhati sa mga saksakan ng yabang na umaastang hari. Ako ang talas na talastasan, taglay ko'y talimhaga. May rima sa eskrima at akong perpektong halimbawa. Ikaw, puro gimmick, puro costume, puro chismis, puro benta. Inaangat naming eksena, ginagawa mong perya. Tsaka madaya ka, kaya mababa ka. Ano bang taas ng ilipad? Walang saysay ang abilidad kung walang kredibilidad. Kaya kung mga hurado ngayon may talino't dignidad, alam nyo na dapat ang inyong responsibilidad. Galing. Laptop, pag-ingay para sa laban na yun! Yo! Ay, shit. Tang ina, naging malinis yung performance ni Balakid sa round 3. Nahirapan ako. Kasi round 2 niya dragging, 'di ba? Putol-putol, ang dami niya. Basta ganun yung yung round 2 ni Balakid. Pagdating sa round 3, which is sabi ko nga sa inyo, is kailangan ni Balakid na maulit niya yung performance niya sa round 2 para makabalik sa laban na to. And although para sa akin hindi naman naging katulad ng round 1 ni Balakid yung round 3 niya. Masabi ko na mas naging malakas yung round 3 ni Balakid compare sa round 3 ni Shernan eh. Una, yung mga punto ni Shernan, yung mga punto ni Balakid, hindi mo pwedeng hindi iskoran yun kasi diretso direkta, punchlines talaga yon na may turing kasi more on or straight talaga yun para kay Shernan. Kay Shernan naman, ganun pa rin, on off pa rin, wavy pa rin yung round 3. May mga punchlines na effective, may mga punchlines na hindi. Okay yung setup, maglalan sa magandang punchline or may maayos na setup, maglalan sa hindi ganun ka-impactful na punchline. Ganun wavy yung round 3 ni Shernan, kaya 2 and 3 para sa akin magkaparehas. So, pinaka-score ni Shernan para sa akin is 10-9-9.
10.99 yun para sa akin. 28, I think that's 28. Kay Balakid, perfect 10 sa round 3. Perfect 10 sa round 1. And binigyan ko ng 9-8 na score yung round 2. Pagdating sa round 3, dalawa lang. It's either Balakid or Tabla. Pero sabi ko nga, mas naging powerful kasi yung round 3 ni Balakid no. Alam mo yun, close enough siya sa round 1. Kumbaga, kung 10 points yung round 1 ang in-score ko sa round 1 ni Balakid is 10, yung round 3 is close enough para mapantayan niya yung round 1 kumbaga 9.5 parang ganun. Pero since wala tayong pointing system, so i-round off na lang natin yung 9.5 as 10. So almost ayun, 10, 8, 10 that's 28 points for Balakid. Round 1 tie, round 2 9-8 in favor of Shernan, round 3 10-9 in favor of Balakid. So kung isa-sum up mo yon, it's 28 all. Okay, it's 28 all. So meron naman may mga keys to notice naman ako sa battle na to. Unang-una, syempre yung OT ni Shernan, kailangan natin i-count yun kailangan natin i-less yun since tournament to. Pero I'm not sure kasi may mga sometimes kasi may battles sa tournament na pinag-usapan nila kung gaano kahaba yung linya or yung gaano kahaba yung oras na gagamitin, may ganun So wala naman sinabi dito. So since tournament, kailangan natin mag-focus sa 2 minutes, and although nag-OT rin naman si Balakid sa all 3 rounds, pero I think Shernan mas mahaba yung mga rounds niya. Sa linis ng performance, syempre score yun para kay Shernan kasi sobrang linis ng performance ni Shernan doon, unlike kay Balakid na may mga alam mo yun, kapa, no? Madumi yung naging performance, especially sa round 2. So parehas silang may tig isang puntos sa overall performance, sa linis ng performance Shernan. Sa OT ibibigay ko na score yun para kay Balakid kasi mas naging mahaba yung rounds ni Shernan doon. So kaya nag +1 na lang tayo doon, +1 tayo sa both, no? Then punchlines, hindi, wag na muna yon. Returns muna. I think sa returns pwede ko masabi na tie kasi kanya-kanyang style yung ginamit. Although may mga jokes na banat si Balakid, kumokonekta pa rin naman yun. 'Di ba? Patok pa rin naman yun. Then kay Shernan naman, hindi siya gaanong nag-jokes, no? Or pasundot-sundot lang yung mga jokes niya dito. Nag-switch si Shernan dito ng kahit papano ng style para makasabay sa isang Balakid, at nakita naman natin yon na more on bars yung pinakita ni Shernan, more on technicalities, more on mga malalalim na punto, haymakers, punchlines. Sinugal niya yung pinaka-style niya na which is nagjo-joke nga. Although nakarinig tayo ng mga jokes doon, pero hindi yun yung pinakamaraming, alam mo yun, jokes na binanat ni Shernan kasi nga sumabay siya sa Balakid, no? So sa point na yon, lamang si Shernan doon kasi pinakita ni Shernan sa atin yung pagiging well-rounded niya, at pinakita rin ni Shernan sa atin na kaya niyang mag-stick or kaya niyang gawin yung style na ginagamit ni Balakid, unlike kay Balakid which is may mga punchlines din or may mga jokes din naman si Balakid dito, pero nagstay si Balakid sa style niya, 'di ba? So ang naging laban is more on bars, and masasabi ko na mas makulay, mas mabigat yung kay don't get me wrong. I-explain ko sa inyo na maayos kung bakit
Ito na kasi yung overall overall judgment ko sa battle since tabla nga yung naging final score natin. Yung pinagkaiba nila sa sulat is sobrang gahibla lang. Okay? Unahin natin sa style. Jokes ni Shernan, even alam naman natin na isa si Shernan sa mga joker ng mga panahon na to. Nilet go niya yon ng kahit konti dahil nag-focus si Shernan dito sa mga bars para sumabay sa isang balakid. Okay? Kay Balakid naman, although may mga linya, may mga effective na jokes, pero hindi siya nagpalit ng style para kalabanin ng Shernan eh. Unlike si Shernan na nagpalit ng style para makalaban ng Balakid. Naintindihan niyo ba? So, doon sa pag-explore ng style, ibibigay ko yun kay Shernan. Sa pabigatan naman ng bara, pabigatan ng sulat, pabigatan ng haymakers, punches, ito, masasabi ko sa inyo, real talk, no doubt, mabigat yung mga bars ni Balakid. Syempre, style niya yan eh. Style niya yan, dun siya malakas. So, binigay niya talaga dun lahat, no? Ang ganda ng mga bara. Kaso nga lang, ang ending is hindi naging ganong kalinis yung performance. May putol, nakalimot, may ineffective may ineffective na moments, 'di ba? Si Shernan meron din naman ganon ineffective moments, pero masasabi ko na mas naging makulay yung round yung battle or yung all 3 rounds ni Shernan. Bakit? Kasi hinaluan niya ng mga jokes eh, 'di ba? So baka naman sabihin niyo na hinaluan din naman ni Balakid ng jokes yung round niya. Bakit hindi mo napansin yun? Napansin ko yun, guys. Napansin ko yung mga jokes ni Balakid, pero mas nangibabaw kasi yung pagiging technical niya. Mas nangibabaw kasi yung pinaka Balakid na style, which is more on technicalities, more on bars. Naiintindihan nyo ba? Yung sinasabi ko na Shernan na naging makulay yung all 3 rounds niya kasi balance eh, 'di ba? Although sa buong round, round 1, hindi balance yung bars jokes doon. Kung magzo-zoom out ka at titignan mo yung buong round, masasabi mo na balance yung mga binatawang mga punchlines ni Shernan, bars ni Shernan, makulay na round ni Shernan. Yun yung nilamang ni Shernan sa akin. And wait lang, di ko masabi yung dapat sasabihin ko. Mas lamang sa wait lang, nachochoke. May gusto kong sabihin eh. May gusto kong sabihin kasi hindi ko nakalimutan ko kung ano yung right term. Pero ayun, mas naging makulay yung all 3 rounds ni Shernan, plus malinis pa yung performance. Although may on off nga na performance si Shernan, ganun din naman yung kay Balakid. May mga on off, may choke pa nga, 'di ba? So, mabigat yung mga bara ni Balakid, but I think nakaapekto yung pagkakaroon niya ng slip-ups, pagputol niya dun sa round 2 niya. Sobrang laking epekto nun. Unlike kay Shernan, sobrang linis from round 1 to 3. Even may on-off na performance or haymakers, naging consistent pa rin naman siya. Hindi nag-choke, hindi nagpabaya. So, sobrang dikit ng battle. Pero I'll go for Shernan dito. Sana naiintindihan nyo yung breakdown ko sa style nila kasi based sa napanood ko, ayun yung naging point of view ko, and nasabi ko naman lahat ng mga gusto kong sabihin at dun sa nakita or napanood ko sa battle. Yun, Shernan overall performance, malinis, well-rounded. Ano pa? Mas nabalanse niya yung mga elements ng battle rap, unlike kay Balakid na isa lang yung style na pinakita niya. Tapos may slip-ups, may choke. Yun. Shernan. Flip top, Vuelta Palentong, tuna dito pa rin sa B-side.
Sa buhay 2015 ang laban, Shernan versus Balakid. Flip na pag-ihay, isa pang best para sa ano pa rin. Ang boto, 4-3, tutuloy. Deserve ng dalawang MC yung 4-3 na score. Sobrang deserve nila yun. Shernan ako dito. Sa buhay, Shernan. Paano ba yan? Makinig kayo. Tinalo ko na yung pinakamahirap sa tournament. Bonus rounds na ako. Check. Hindi raw ako nagsishare ng blessings. Yun ang tangis niya. Ito, Balakid shirt, may konting pawis pa. Judges. Salamat Yung laban na to kasi para sa akin, itong mga battle na to yung pinakamahirap i-judge. Kasi iba yung forte ni Balakid, iba yung forte ni Shernan tsaka ni Balakid. Pero nakaisip ako ng way para kung paano i-judge itong mga to. Parang nahawakan ni Balakid yung weapon niya ng maayos. Yes. Nahawakan din ni Shernan yung weapon niya ng maayos. Pero magkaiba sila ng weapon. So ginudge ko to sa isang buong kompletong kompletong performance nila. Para sa akin kasi tabla lang eh. Yes, tabla. Lang talaga. Yes. Pero parehas silang may ulo, parehas silang may ending. Pero si Balakid nawala sa katawan. Yun lang yung paliwanag ko. Kaya konting-konti lang, Shernan. Yes. Totoo 'yun. Agree ako dun sa explanation ni Click G. Talagang i-judge yung battle na to dahil tutusin nga talaga kung pwede lang tayo, diba? Pero yun nga, pero alisin natin yung issue na sa mga hurado kung ano yung mas pabor sa kanila. Bawa katulad namin, mas mga mas more on kami sa comedy, sa mga jokes. Hindi namin hindi yung ginawa namin basehan na mahirap i-judge siya pero dahil magkaiba silang espadang ginagamit sa laban nila. Pero pinagbasehan ko na lang dahil parehas nila na-expose yung isa't isa ng maayos. Parehas lumalanding yung mga punchlines nila ng maayos. Sa performance, medyo nakulangan ako kay Balakid ng second round. Kaya binigay ko yung kay Shernan. Round 1, sa akin, mabigat yung ni Balakid. Mga linya niya, solid pa rin. Pero yung pagbungad ni Shernan, para sa akin malaking impact din yun para makuha niya yung round 1. Tsaka, para sa akin, mas malakas yung nakaraang battle ni Balakid kay Tyke kumpara dito. Sa mga laban ni Shernan, bawat niya talagang gumagaling ng higit pa dun sa nakaraan niyang laban. Ayun, so kay Shernan to para sa akin. Pero konting-konti lang din talaga. Alam niyo naman, si Balakid, kung gaano kabigat yan. Props. Walking distance, magla. Uy, Looney. Sabi ko kayo, Enigma, OT pa kasi sobrang nahirapan ako. Dikit yung round 1, sobrang dikit nun. Bahala na lang kung depende sa taste mo, kung gusto mo bang maging... Dahil pares nila nahanap yung middle ground nilang dalawa. Si Balakid, inattempt niya maging comedic na maging successful siya. Si Shernan naman, ginamit niya yung pagiging pagkamalalim ni Balakid. Yes. Pares nilang na-execute ng tama. Totoo yun. Nagkatalo lang sa round 2. Round 3, sobrang dikit. Di ko alam kung... Tangina, si Looney pa yung naging kapares. Halos kapares natin ng puntos sa judging. Loons, baka naman. Break it down. Kahit si Eminem, hindi ma-judge yun. Sobrang dikit ko. Binigay ko yun. 2-1. Hindi pala 2-1. Dalawang tie na round, tsaka round 2 kaya Shernan. Kaya Shernan. Yes. Agree. Binigay laban kay Balakid. Sa akin kasi sobrang pantay eh. Ganito na lang. Sa lahat ng aspeto, halos pantay sila. May jokes, may bars. Sa isang criteria lang para sa akin lumamang si Balakid yung depth nung mga sinabi niya. Yun nga yung sinasabi ko. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo eh. So halos lahat ng punto ng judges na nagsalita is nasabi ko yun sa inyo. Si Harlem yung depth nga daw, which is yung lalim ng mga tugmaan, lalim ng mga bara, which ayun yung sabi ko sa inyo na yung kay Balakid is malalim, yung kay Shernan is nagamit niya yung pagiging well-rounded at makulay. So yun, kung ano man yung naririnig natin sa mga live judges ng mga panahon na to is nasabi ko, no. So nakakataba ng puso na kung paano ko napanood to is ganun din nila napanood as live.
And kay Looney, malaking boost din sa akin yung opinion ni Looney kasi halos kaparehas din kami nang nasabi na almost tie. And yun, galing. Pati yung kay Flick G, pati yung kay Smuggles na napunto is halos ayun din yung sinabi ko. So marami pang mga judges, pakinggan natin. So, meron din naman si Shernan pero dun niya na edge yan eh. Jokes, di siya pwedeng ano eh. Nakakatawa din naman eh. Parehas tayo natawa eh. Iba lang yung tawa kay Shernan but magaling parehas. Ayun, balakid ako dahil sa sinabi ko. Binoto ko si Balakid para sa battle na to. Kasi yung round 1 ni Shernan, sobrang epic, sobrang grabe, sobrang ganda. Ang ganda ng mga sinabi niya. Pinakagusto ko sinabi ni Shernan yung yung pinapakain namin, inalagaan namin yung iniwan mo na parang anak, no? Ganun. Pero sa round 2 naman, tapos yung comeback ni Balakid, yung rebuttals niya, tsaka yung on the spot na inano niya yung plus points yun para sa akin, tsaka plus points para sa akin, para kay Balakid kasi yung sakto siya sa time. So pwede nyo namang i-review siguro, tingnan nyo na lang yung time. So sa akin, Balakid yung round 1. Sa round 2, dun, sobrang lupit ng rebuttals ni Shernan sa round 2. Binigay ko sa kanya yan kahit siguro makumpleto ni Balakid. Kasi si Balakid medyo naputol yung round niya sa round 2. So, pero regardless, siguro kahit mabuo niya, well, para sa akin nakuha na ni Shernan yun dahil sobrang lakas ng rebuttals niya. Tapos round 3, medyo malakas yung simula ni Shernan pero medyo naging filler na lang yung mga sumunod na bara. Samantalang kay Balakid mas consistent yung hits. So, Balakid. Binoto si Balakid. Binigay ko yung round 1 at saka 3 sa kanya. At saka kay Shernan yung round 2. Siguro para sa akin kasi siguro sa panlasa ko na rin yung round 1 binigay ko talaga sa kanya. Para sa akin mas malakas yung banat niya para doon. Tsaka mas na-execute niya maayos yung gusto niya sabihin. Mas rekta, mas mabigat para sa akin yung mga sinabi niya. Ganun din sa round 3. Sa round 2 binigay ko yung kay Shernan. Napakaganda ng laban, dikit lang. Sino last? Jace. One tamad. Talento ang one lazy kalahati ng schizophrenia. Ako yung isang bumoto kay Shernan. Bakit? First round to second round. Mas malakas si Shernan. Kaso nga lang yung kay Balakid pagdating ng third round, medyo nag-blunt pagdating ng kalahati. So, Shernan yung mga lines ni Shernan pati rebuttals yung mas tumata kahit panoorin mo pa ulit. Maraming salamat. Shoutout nga pala, Kalayaan Clothing, Amazing Playground. Okay, so yun. Flip Music, abangan nyo po. Wala na to. Pagkatapos na Mr. Roto at Pex, man. Okay, so satisfied. Ayun lang yung masasabi ko. Sobrang satisfied ako sa naging review ko sa battle na to. Nasabi ko naman sa inyo na almost lahat ng mga nasabi ng mga live judges nung time na to is nasabi natin during at after battle, no? After nila mag-battle, nag-explain pa ako. Nakakatuwa kasi hindi ko akalain na yung point of view ko is ayun yung din yung magiging point of view ng mga live judges 9 years ago. So, ang galing natin doon, nabuhayan ako doon, nagustuhan ko satisfied ako sa review ko, and sana magustuhan nyo rin. Pero ayun, bukas, semis na, Delo versus Romano, Batas versus Shernan, isa yan sa mga gusto ko rin mapanood, yung Batas versus Shernan, then going tayo sa finals. Pero sana, matapos natin siya, yung last 3 battles, ngayong week, para next week is 2014, isa buhay na tayo. Okay? Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.